tayo ngayon sa terminal going to POS Quezon sa pupuntahan po natin. So ito po yung port ng Antimonan, Quezon. So itutur namin kayo kung paano tayo makakapunta doon sa property at doon sa location natin pupuntahan. So dito, ito yung terminal, so may mga buses doon na pupa-parking. Then kung may mga sasakyan kayo, mayroon naman dito parkingan. At the same time, pwede nating isakay yung ating sasakyan kung sa sasakyan natin mamaya. So right now, tayo ay sasakay lang, hindi wala tayong dalang sasakyan para ma-tour namin kayo kung sa location. Tayo ay naglayad ng ticket, 4 pesos ang isa. So ang isang tao ay ng piso. Then punta tayo sa boat ticket, bumili ng talagang ticket para sa ferry. So, sabihin nyo kung magkano yung ticket natin going to Texas. Ilang po kayo? Kami po ang atap. Wala pong bata. Sa ticket. Kami apat sa balo 800 pesos. Next ay pagsakay na. Guard, pwede na magsakay doon. Pagsakay yan ito. Para makarating tayo sa Paris. Sakay na. Ace, para mo dyan ha. Ace. Kaya mo na ha. Napupulo. Nakakatakot. Ang kagandahan, yung alon na hindi siya malakas. Andito tayo ngayon dun sa parking ng sasakyan. Kung mapapansin nyo, nandito yung parking. So, right now naman possible papunta doon. Naglalakad lang kami kasi masyadong madami kami. Kaya ay malambot yung yung mga buhangin pa. So, tabayanan ninyo kami doon sa pupuntahan namin property. Diyan sa sapang yan ang start ano? Diyan, sapang yan. Tapos papunta doon. Iikot pa. Ito, loob na ito para. Pero lahat na sakop ng ilog sa amin. Ay, itong kabilang ito, hindi na. Yan, sa kabilang ko na yan, doon naman sa kamag-anak namin yan. Ay, sige, pasok tayo sa loob. Okay, so papasukin na natin yung loob ng property. So, ang kasama natin ay anak ng owner ng property na humigit kumulang 2.2 hectares. So, itong property ito, kung mapapansin natin, ay naipakleoy na. Kaya napakagandang pagtaniman ng kahit anong klaseng halaman. Yung 12. O yung sa 12 hektarya. Nakasangla ito doon. So ito nga po pala ay matatagpuan sa bayan ng POS Quezon. So ang kagandahan lang talaga nitong property, yung pagkakasangla, ay kahit anong halaman na pwede nating o gusto nating itanim ay tutubo dito. Kulang lang ito sa linis. Yan. So kung malilinisan po ito, 100% flat po ito. Itong property. Pwede rin po ditong maglagay ng mga alagang hayop tulad ng baboy. Ito dati. Kambing. Palayan yan. So maganda dito ang mga kambing. Bakahan kasi flat land po siya. Hindi na ninyong ginawang palayan ngayon ano. Isa sa mga hinahanap ng mga dami kong kliyente. Dati nandito kayo nakatira. Kasi halos lahat ng mga
pwede natin gawin sa Daming property. magagawa dito, eh, ano, Maiilagay tagig natin ng maayos nang hindi na gagamit pa ng mga backhoe. So kita natin 100% flat, napakagandang property nito. Wala nang height malpas. Dati maraming height malpas dito eh. Ito nga pala po ay 15 minutes galing doon sa kalsada na binabaan natin. Kaya May mga kapag nag-uuling din dito. katulad nito ay pwede po ang single Kano ang motor bilihan ng uling dito? o kaya ay tricycle, kaya naman po pumunta dito. Ang mahal, ano? So, nahihirapan lamang kami dahil madami kami Sa amin, sakay 200 lang. ng tricycle. Pero kung isang tao, dalawang tao, passable po hanggang dito sa Ganda property. dito mag-uling. Mahal ang presyo. Doon sa mga client ko na gustong mag-invest ng property, ito po ay napakaganda Mamasada. dahil napaka Mas madali ang ganda kita, ng no? klima dito sa lugar. Ito nga pala po ay Hapon, may isla. income na. Ang Perez Quezon po ay isang isla. Ito po ay isa doon sa 3 bayan dito sa tinatawag naming Alabat, Quezon. Pero ang kagandahan po nitong Alabat, Quezon na ito, Ito na yung Quezon pinakita po ni ay ma'am na ano. kalapit lang po nito. Pero tawag po ito ay Alabat Island. Ito pong lugar na ito ay mayroon na din pong ginagawang kalsada simula doon sa Lopez papunta po dito sa bayang ito dahil po mayroon na po siyang tulay na magdudugtong dito sa isla na tinatawag nating Alabat Island. Kung mapapansin po ninyo, nandyan po yung sapa na pinagkukulan ng source ng tubig. Doon naman po doon sa gilid kanina, doon sa bago tayo pumasok, ayun po ay sapa din. So madami tayo ditong source ng tubig na mapapagkuhaan natin po ng tubig kung tayo po ay nangangailangan ng pampainom sa ating mga alagang hayop. Hindi. Ulitin ko po, ito po ay 2.2 hectares dito sa Perez, Quezon. Tagal May mga tanim din po itong niyog. Bago umingkam nito. 100 piraso pa daw po yung niyog po nito. Hindi matagal ay. Kaya Hindi na. mayroon pa naman po tayong haharbisin. May higit pang 100. So yan, mapapansin po natin, nandyan po yung mga niyog na sinasabi ko na sa 100 kapuno, yung lahat ng mga namumunga. At may mga katulad nito na bata pa. So kulang lang talaga ito sa tabas sa hawan para lalong mas yumabong at mas gumanda. So kung may mga kabili nito at makaka-interest po na bilhin itong property ito, madali po itong pagandahin. Kinakailangan lang natin ng mga iba't ibang klaseng pananim. Ang kagandahan po nito mga kapa-arm ay pagagandahin na lamang po natin siya. Hindi katulad ng ibang mga property na masyado ng madaming tanim na kinakailangan pa natin magbawas ng mga tanim para masunod natin yung gusto natin doon sa lote. Ito po ay halos ay nasa 100 lang ang niyog, kaya masusunod po ninyo kung anong gusto po ninyo itanim. Katulad ng kung gusto po ninyo magtanim ng rambutan, lansones, kalamansi, sangkis, dawanghita, pwede po kayo magtanim dito kasi napakaganda ng klima dito sa lugar na ito. So lahat ng mga client ko ay nanyayahan ko po na mag-subscribe sa aming YouTube channel para maipakita ko at makita po ninyo yung mga video, ang mga property na magaganda. Sasakay po kayo ng bus na PO. Sa mga gusto pong mag-invest, kindly send lang po ng message sa amin at asahan po ninyo tutugon kami as soon as possible. At Timonan Port. So ulitin ko po, ito po ay 2.2 hectares matatagpuan sa Perez, Quezon. 30 minutes. So mga 5 hours po nandito na po kayo sa bayan ng Perez, Quezon. Doon sa mga client ko po na gusto mag-invest, pasyal po kayo dito at tumingin po kayo ng mga magagandang property na napakagandang investment
At kagandahan is abot kaya pa talaga. So happy Sarap nitong pangase mo. ng property. Wala yan. Ay, yung natin nawala na eh. Yung... Oh. Thank you so much at Oo. God bless po sa inyo. Kuha ka. See you soon. Thank you. Puprahin ko na ito. Makakabangan ka pa niya. Hingi po. Dati may buko. Yun natin yung abot na. Dito to, ikaw rin yung buko mo yan. Ito lang yung may nyog. Ang baba. Hanggang doon sa kabila, ano, may konti pa.